side na si Bradley Stephen. Ang manlalaro mula sa New Zealand. Minsan ay lubos na natalo. Ang pinakatanyag na monghe ng China na si Ilong. Susunod, may mga taong kayang maglaro laban sa kanya. Chino pulang manlalaro. Zheng Shuguang. Blue side player Bradley Stephen. 24 taong gulang, mula sa New Zealand, taas 178 cm. Professional na record, 38 panalo sa 43 laro, 27 opponents. Sige, kilalanin natin ang isa't isa. Ang aming pulang manlalaro na si Zheng Shuguang. Si Zheng Shuguang ay 21 taong gulang at mula sa China. Taas 180 cm. Professional record 1-0 panalo sa 13 laro. Magsilbi bilang referee ng larong ito, Bao Gaoshan, may kahilingan. Kamusta mga kaibigan ng Madla? Maligayang pagdating sa patuloy na panonood. IMI Legend World Fighting Championship. Ito ay isang 75 kilo na karera. Pagkatapos ay ang asul na manlalaro. Si Stephen ay mula sa New Zealand. Pulang manlalaro Zheng Shuguang. Isang general na Chino. Kumusta naman si Stephen? Minsan ay natalo niya ang monghe na si Ilong. Siyempre, talunin ang monghe na si Ilong. Hindi ito sukatan ng kanyang lakas. Posibleng mataas ang antas. Posible rin na ang antas ay mababa. Dapat din nating tingnan kung paano tayo gumanap sa laro ngayon. Sa hugis ng katawan, tingnan mo si Coach Dong. Napakamaskulado ni Stephen na ito. Ang mga kalamnan sa likod at mga kalamnan ng deltoid ay lubos na binuo. Nakita ko siyang tinanggal ang kanyang damit. Ang logo sa kanyang vest ay isang katangian ng SLA. Sa palagay ko medyo katulad ito sa hugis ng katawan. Sa laki ng halaga, magaling siyang kandidato. Higit pa tulad ng isang LLA fighter. Medyo mababa rin ang frame, kanan. Si Zheng Shuguang ay ipinanganak bilang isang manlalaro ng sanda. Ikatlong pwesto sa National Sanda Championship. Naalala ko tuloy ang isang sikat na Hollywood superstar na si Tom Hardy. Naglaro sa isang pelikulang may temang SLA na Brother in It. Tingnan ang kalamnan ng likod na ito, Warriors. Katulad na lang siya ng kapatid na yon. Sa kanyang uri ng kalamnan kabilang ang paglalakad postura ay napakakatulad. Bagamat lay fighter siya, nakikita ko na malakas ang kanyang mga galaw at welga sa lahat ng aspeto. Ang likod ng kamay ay lumabas ng direkta, at ngayon lamang isang napakalinaw na mataas na suntok sa tiyan. Umatras ang katawan ni Zheng Shuguang. Si Zheng Shuguang ay ipinanganak bilang isang atleta ng sanda. Ang paggalaw ay dapat na may kakayahang umangkop. Mabilis ang Stephen na ito. Gamitin ang pamamaraang ito ng boxing upang buksan ang daan. Pagkatapos ay mag-swipe ng mababa. Mahigpit na pinipilit ni Stephen. Kakaiba ang estilo ng paglalaro ni Stephen. Alam mo, seryoso siyang manlalaro. Ngunit ang kamay na nakasabit sa unahan ay ang kanyang kanang kamay. Kung minsan ang kanang kamay ay lumalawak ng mas malayo kaysa sa kaliwa. Ang estilo ng pagtatanggol ay medyo katulad ng isang uri ng pagtatanggol na katulad ng boxing. Foreman, magkahawig ang kamao. Gamitin ang iyong sariling mga balikat. Alam mo, lahat ng depensa laban sa boxing ay mga depensa sa pag-angat ng balikat. Dapat itong bigyang pansin ni Zheng Shuguang matapos pumasok si Stephen. Ang patuloy na itaas at mas mababang krus na ito, lalo na para sa tiyan, ang pagtatanggol na ito ay dapat na palakasin. Sa unang laro, palaging ginagamit ni Stephen ang kanyang mga suntok para sa kanyang kalamangan. Ito ay nagpipindot ng hakbang-hakbang. Sa pamamagitan ng Zheng Shuguang na ito, nais kong labanan ang ganitong uri ng posisyonal na digmaan. Si Zheng Shuguang ay palaging magpatibay ng taktika ng pag-urong at pag-ikot. Kumusta naman ang grado ni Stephen? Ito ay 43 na tugma, 38 panalo at 27 kills. Napakataas ng highway mula sa kanyang uri ng kalamnan.
Sa katunayan, ito rin ang ganitong uri ng manlalaro. At malinaw na mas mahalaga ang taas ni Zheng Shuguang. Mga pakinabang, kaya sa palagay ko dapat gamitin ni Zheng Shuguang ang kanyang teknolohiya sa tuwid na linya. Epektibong kontrolin muna ang kalaban, hindi sapat na magretiro na lang. Sa proseso ng pag-alis, pang-aabuso sa kabilang partido, hayaan ang kalaban na umatake. Hindi nito maaaring epektibong makagambala sa ritmo ng kabilang partido. Sa ikalawang laro, si Zheng Shuguang ay dumating. Naging mas aktibo ng kaunti. Parang mahirap ang ganitong uri ng biglaang tuhod. Epektibong pindutin ang kalaban. Tinitignan namin si Zheng Shuguang sa footwork na ito at tumayo. Lumipat sa footwork na ito. Karaniwan ang kapanganakan ng atletang ito ng sanda. Ngunit huwag lumipat sa sulok. Napakabawal na pilitin sa sulok ng kalaban para patuloy na ipitin ang kalaban. Dahil hindi ka maaaring maglakad sa kaliwa o kanan. Kapag hindi ka makalakad pa kaliwa o kanan, hindi ako makapunta sa kaliwa o kanan. Sa harap mo ay ang iyong kalaban. Kaya maaari ka lamang pumunta. Maaari ka lamang pumili ng pag-atake sa kabilang partido. Kung hindi mo na kayang talunin muli ang iyong kalaban, nakakagulo yan. Siguraduhin na bigyan ang iyong sarili ng isang harap at likod. Lalo na hanapin ang iyong sariling paggalaw sa kaliwa at kanan. Mag-iwan ng maraming espasyo. Si Zheng Shuguang na ito ay pinipilit at binugbog ng kabilang partido. Kung magpapatuloy ito, ang mga kahihinatnan ay hindi maisip. Tinamaan ng kaliwang kamay ni Stephen ang atay gamit ang uppercut na ito. Malaki ang naitutulong ni Zheng Shuguang. Pagkatapos ng pagpasok sa unang hakbang, pagkatapos ng dalawang magkakasunod na kombinasyon, ay hook mo lang ito, lalo na ang pag-aayos ng tadyang. Nakikita mo, mayroon ka ring dye belt na ito na nahulog upang masira ang balanse ng kalaban. Lumapit ang dalawang tao sa malapitan. Ang katawang ito ay komprontasyon. Hindi kasing husay ni Stephen si Zheng Shuguang. Hindi ito isang epektibong hit. Ito ay isang mataas na depensa lamang na hindi balanse. Ngunit si Zheng Shuguang ay pinilit na naman ni Stephen na pumasok sa sulok ng lubid na ito. Alisin ang lubid na ito sa lalong madaling panahon. Ang pagpindot sa sulok ng lubid na ito ay nakakapinsala pa rin sa iyong sarili. Ang ganitong uri ng panggigipit ng kalaban ay hakbang-hakbang. Pagkatapos kapag nilalaro mo ang iyong sariling mga aksyon nang walang gaanong epekto, malaki ang magiging epekto nito sa iyong tiwala sa iyong mga kilos. Alam mo, minsan ay kasama na ni Stephen ang kabilang party. Dalhin ang kalaban sa likod ng sulok ng lubid. Kung minsan ang unang pagkilos ay isang uppercut, at ito ay isang mabigat na suntok. Walang paraan para buksan ang daan gamit ang liwanag na kamao ng kamay sa harap. Ito ay direktang isang mabigat na suntok. Sa kaso ng mataas na psikolohikal na stress, ang pagkonsumo ng pisikal na enerhiya ay dapat na mabilis. Sa palagay ko tama ang taktika ni Zheng Shuguang ngayon. Kung nais mong pumunta, kung nais mong tumalikod at umalis. Una, magwalis ng binti. Walisin ang isang binti at pagkatapos ay ilipat. Napakahusay. Tignan natin ang unang kalahati ng una o pangalawang laro. Medyo malinaw ang kilos ni Zheng Shuguang. Mas nababalukto. Ngunit habang tumataas ang pisikal na fitness at stress sa sarili, medyo mabagal ang takbo ng takbo ko. Mabagal. Bibigyan nito ng malaking pagkakataon si Steve. Siguradong makakasunod ako kapag pumasok ako. Pumunta sa ikatlong round, lalo pang naubos ang pisikal na lakas ni Zheng Shuguang. Mas delikado ang lumaban ng ganito. Ito rin ay isang typical na flash play. Harapin ang Muay Thai o libreng pakikipaglaban. Ang ganitong uri ng manlalaro na magaling sa mid-to-close na pag-atake. Kadalasan ay may sitwasyon na dumarating. At nakikita mo, napatingin ako kay Stephen. Kapag nag-aaway sila sa isa't isa ng malapit. Pagkatapos ng isang suntok out, ang pagtatanggol ng kabilang kamay. Lagi itong nakalagay sa tabi ng aking baba. Mahigpit ang depensa. Napakalapit nito. Ipinanganak ang tipikal na manlalaro ng sanda. Ang kanyang mid-tolong long distance na pag-atake ay napakabilis. Ngunit dahil sa kanyang mga teknikal na katangian at teknikal na estilo, ang mga pag-atake sa katamtaman hanggang malapit na saklaw ay bihirang gamitin. Tama dahil sa orihinal na mga patakaran ng sanda. Minsan 2 segundo o 3 segundo. Ang paghihigpit na iyan ay pinaghiwalay. Sa sandaling pumasok ka sa distansya ng entanglement na ito, hindi mo pa nagagawa ang pagkilos sa loob ng 2 o 3 segundo. Umalis na ang referee. Kaya
Kaya't walang pagsasanay na dapat gawin. Ang mga paghihigpit ng mga patakaran ay nagiging sanhi ng mga flash player na lumipat sa katamtaman hanggang malapit na saklaw. Gumawa ng pagkakaiba. Mayroong partikular na kaunting pagsasanay sa pagkilos at paghaharap. Napakaliit nito sa kanyang mga teknikal na reserba. Ito ang dahilan kung bakit ang kalaban ay nag-aklas lamang. Nakagawiang pag-urong. Napanood ko lang ang teknolohiya ni Stephen, o ang kaliwang kamay at kaliwang paa sa harap. Ngunit ang kanang kamay ay nakaunat sa unahan. Ang kanang kamay ay nakaunat ng kaunti tulad ng isang mahigpit na pamamaraan tulad ng Muay Thai. Hindi siya gaanong katulad ng Muay Thai. Kung magagawa mong kontrolin ng epektibo ang iyong kalaban, kontrol lamang. Kung ito ay maayos na kontrolado, maaari rin niyang ilabas ng direkta ang kanang kamay na ito. Sa simula, isang tuwid na suntok ang itinapon. Sa katunayan, ang kanang kamay ay karaniwang ginagamit. Kanang balikat pasulong. Hampasin ang iyong kanang kamay sa harap mo. Iling ka agad pagkatapos ng laban. Tipikal na estilo ng paglalaro ng boxing. Kanan, huwag tumakbo, mag-ikot. Hinarap ni Zheng Shuguang ang malakas na pag-atake ni Stephen ngayon. Sa kasalukuyan ay tila medyo nababaliw pa rin ito. Siko. Ang Stephen na ito ay mayroon ding isang malakas na background sa pagsasanay sa boxing. Nakikita mo ang isang ito na hawak ang kanyang ulo at itinutulak ito sa loob. Ito ang tipikal na estilo ng paglalaro ng boksingero. Nakita lang namin ang isang face-to-face photo. Ito ay isang pagtatangka upang isara ang distansya. Gawin ang ganitong uri ng pag-ugali kasama si Stephen. Yung tipong nag-aaway sila sa isa't isa. Ngunit sa kanyang teknikal na sistema, walang puwersa sa bagay na ito, o ilang mga counter-attack, ilang pagsasanay para sa pagtatanggol. At si Zheng Shuguang ay nakaluhod. Ito ay teknikal na ginagawa din ng mas kaunti. Sa katunayan, kung minsan kung maaari, protektahan ang iyong ulo. Higit pang mga salitang pangtuhod. Sa isang banda, para sa mga boksingero na magaling sa boxing, ito ay isang mahusay na paraan upang mapigilan ang iyong sarili. Gayunpaman, ang pamamaraan ni Zheng Shuguang sa kanyang mga tuhod ay tila bihirang gamitin. Una sa lahat, dapat nating simulan ang paggamit ng isang teknikal na pagkilos. Una sa lahat, ang lakas ng iyong individual na pagkilos. Ikaw ay, pagkatapos ay ang aming mga ordinaryong manlalaro ng sanda, ay may mas kaunting pagsasanay sa lugar na ito. Ang pagpili ng puwersa ay nagiging isang tiyak na problema, at hindi na kailangang banggitin ang paggamit ng teknolohiya. Nakikita mo si Zheng Shuguang nang lumuhod siya. Paminsan-minsan ay itinataas pa niya ang kanyang mga tuhod sa hangin o mula sa malayo. Ang ganitong uri ng pag-atake ng tuhod. Kung tutuusin, masyado pa rin siyang mabigat. Mahirap pindutin ng epektibo ng sabay-sabay, bagamat ang kanyang sariling pag-atake ay napakalakas. Ngunit kung hindi mo ito matamaan, wala pa rin itong sikip. Kaya't ito ay isang pagkakaiba pa rin sa teknikal na sistema. Tingnan natin kung sino ang mananalo sa isang ito. Ang hukom ng isa ay 28 tandang bawas 30. Hukom ni Ri, 27 tandang bawas 30. Hukom ni Ri, 27 tandang bawas 30. Ang nagwagi ay kulay asul.